Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito, magpapalit tayo ng sway bar bushing ng ating Montero Sport. Pero hindi sa likod, this time sa harap, yung front sway bar natin. So pakita ko sa inyo ha. So by the way, tinanggal ko na yung ating skid plate. So madali lang naman yan, naka-bolts lang yan. So sa DIY na ito, pwede nyo tanggalin yung skid plate or pwede nyo nang gawin ito nang hindi tinatanggal yung skid plate. So sa akin, tinanggal ko na para meron tayong leverage, meron tayong enough space, pero pwede na sundutin yan kung ayaw nang tanggalin yung skid plate, no? So ito yung sway bar. So nakita nyo to? Yan yung ating sway bar o yung tinatawag na anti-roll bar. Yan. Okay, ito yan. Okay. So yung bushing, ito, no? Yan yung pinaka bushing. So pagtanggal niyan, katulad lang din sa likod, kung di nyo pa napanood yung pagtanggal ng bushing dun sa rear stabilizer link naman natin o yung sway bar natin sa likod, parehas lang yun, lagay ko yung link ng video na yon sa ating description, tsaka dyan sa cards. Okay, so ganito lang yan. Tanggalin lang natin itong mga bolts na ito, dalawa yan, yan, para matanggal natin yung bushing, yung rubber bushing nya. So dalawa yan, magkabila yan. Kita ko sa inyo kabila. Yan. So ito yung isa. Okay? Okay, so ano ba yung mga gamit na kailangan natin para dyan sa DIY na yan? Ito. So kailangan natin ng 14 na wrench, 14 kasi yung size ng bolt. So kung meron kayong open wrench, o kaya ito, ratchet, o kaya yung 6 hex na ratchet, pwede rin naman yun, basta 14 ang size. Okay? Pero kung meron kayong ganito na socket type, pwede rin ito. Okay? So pwede kayong gumamit ng open wrench, pwede rin kayo gumamit ng ganito, mga extension na wrench, parang breaker bar. Yan. So mahaba ito para may leverage kayo, madaling tanggalin, yung bolt, Tapos pwede rin kayong gumamit ng impact wrench para hindi kayo mahirapan. Kung wala kayong impact wrench, gagamit kayo ng mga ganito, ng mga open wrench. Tapos I suggest gamit kayo ng WD-40, sprayan nyo muna yung bolts para madaling lumuwag, madaling baklasin. Okay? So pag natanggal nyo na yung bolts, matatanggal nyo na yung bushing, mapapalitan nyo na, madali nang tanggalin yun. Pagka babalik nyo naman yung bolts niyo, yung pinaka nut, lalagyan nyo ng grease, grasa, para maigpit siya, hindi siya madaling matanggal, hindi siya madaling mag-vibrate pagka nalulubak kayo and everything. Tapos ito yung ating bushing. Ayan. So ang number niya ay MR, sana nakikita ninyo, MR 992317. So yan yung product code niya. So ano to, guys, genuine to, Mitsubishi Motors. Medyo matagal na sa akin to kasi na-tenga ito, hindi ko na nagawa. Ayan. Pero ngayon, yun ang gagawin natin. So dalawa siya, pair. Okay? So bakit ba kailangan na palitan yung bushing? So balik tayo dito, paliwanag ko lang saglit. Katagalan kasi, ayan, itong anti-roll bar natin, itong sway bar natin, nagka-clank yan, nagkakaroon ng play. Sa Montero ko, wala pa siyang play, kasi nasa 45,000 kilometers pa lang naman ito. Pero papalitan na natin kasi magsasampung taon na rin naman na siya. So alam naman, pagka kaya kong palitan, DIY natin yan, So palitan na natin siya kasi matagal na siya, stock pa to from the factory. So palitan na natin siya. Pero sa totoo lang, hindi pa siya palitin kasi wala pa siyang play, Pagka sa inyo meron ng galaw yan, palitin na yon. Kapag lumiliko kayo, may clanking sound, di ba? Usually, bushing yan. Okay? O kaya yung mga end links ninyo ito, palitin na yan. Pag lumiliko kayo, meron kayo narinig na clanking sounds, yan. Nandito yan sa sway bar ninyo, sa anti-roll bar ninyo. Either bushing o yung end links. Okay? So, madali lang palitan yan. Hindi kailangan ng rocket science para palitan yan. Bolts lang yan, tapos salpak, plug and play. Okay? So dalawa yan, guys, palitan natin. Okay, palitan natin, guys, So gamit tayo ng conventional na wrench. Okay? Ayan, hindi naman siya maigpit, guys.
lambot lang siya. Yun ang kailangan ng WD-40. Yan o, madaling buksan. Ayan. Saan natin itong kabila, guys? Ayan, bumagsak na. Ayan. So, para mapalitan nyo yung dalawang bushing, kailangan tanggalin nyo yung dalawang connect side. So ito na, kita nyo na. Yan, so ito, yan, ginaganyan lang yan. Ayan, okay. So ito yung palatandaan nya, guys, no? Ito yung palatandaan nya. Kabitan natin yung bago. Ito yung luma, ito yung bago. Okay. Ayan. Ayan. Pakita natin ang bago. Ito yung palatandaan niya, no? Ayan. Okay, so wala na kayong kailangang ilagay dyan na kung ano-anong grasa. Okay na yan. Okay, angat nyo na lang yan pagka kakabit nyo. Yan. Okay, pero bago natin ikabit, lagyan natin ng grasa ito, yung mga bolts na. Ano yan, malagyan lang ng grasa. Okay. Tapos natin. So huwag nyo munang higpitan, no? Lagay muna natin yung kabila. Ngayon, guys, kapag kahigpitan nyo yan, huwag kayong gagamit ng impact wrench, okay? So mano-mano yan, kasi baka pwede ninyong ma-lost thread yan, ano? Pagka na-lost thread nyo yan, problema yan. So mano-mano lang, huwag nyo gagamitin ng impact wrench pag hihigpitan ninyo. Alright, so we're done, guys, no? So ayos na yan, so pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, guys, no?
Ayan. So bago na yung ating bushing guys, ha. Kabila. Ayan. Okay, so ganun lang, no? Ganun lang kasimple magpalit ng bushing sa front sway bar ng Montero Sport. So kahit na hindi Montero Sport, ganun lang ang pagpalit ng bushing sa anti-roll bar ninyo, front anti-roll bar. So sana nagustuhan ninyo ang video na ito, maikling video na ito, may kinalaman sa pagpalit ng bushing ng inyong anti-roll bar. Okay? Sa ulitin, maraming salamat sa panonood.